Sino ang mga pinakaprotektadong tao sa mundo? Isipin mo na sa tuwing lumalabas ka ng bahay, pinalilibutan ka ng mga bodyguard at maraming armored na sasakyan at high-tech na surveillance. Isa lang yan sa mga senaryo na pwedeng mangyari kapag ikaw ang isa sa pinakaimportanteng tao sa mundo. Sino-sino nga ba ang mga pinakaprotektadong tao sa mundo? Bakit kailangan nila ng proteksyon? Karaniwan ng mga high-profile individuals o kaya mataas ang katungkulan ay ang mga pinakaprotektadong tao sa mundo, tulad ng mga politiko, mga maharlika at mga bilyonaryo. Isa-isahin natin sila. Number 1. Vladimir Putin, ang presidente ng Russia. Ang una sa listahan natin ay si Vladimir Putin, ang presidente ng Russia. Iba't ibang klase ang kanyang security detail. Ito ay kombinasyon ng mga taong may sapat na pagsasanay, advanced na teknolohiya at strategic na pagpaplano. Si Putin ay protektado ng Federal Protective Service ng Russia na kinabibilangan ng Presidential Security Service. Ang elite unit na ito ay may tungkuling protektahan ng Pangulo, ang punong ministro at ang kanilang mga pamilya at tirahan. Ang mga bodyguard ni Putin o kilala bilang musketeers ay lubos na sinasanay sa operational psychology, physical stamina at ang kakayahang makapagtiis kahit sa matinding lagay ng panahon. Kargado sila ng bulletproof briefcases, high-powered na mga baril at iba pang makabagong armas. At kapag lumalabas sa publiko, si Putin ay protektado ng 4 na antas ng seguridad. Ang una ay ang kanyang personal na bodyguards. Sumunod, ang karagdagang security personnel na nakahalo sa publiko ng palihim. Meron ding mga security sa loob ng perimeter ring. At panghuli, mga snipers na nakapwesto sa mga mataas na lugar. Pinalakas din ni Putin ang kanyang National Guard na may elite special forces, tangke at eroplanong pandigma upang maprotektahan siya laban sa potensyal na kudeta. Ang unit na ito ay direktang nagre-report sa kanya at may tungkuling siguraduhin ang kanyang seguridad. Number 2. Ang mga presidente ng Amerika. Ang pangunahing may responsibilidad sa seguridad ng mga nakalipas at kasalukuyang Pangulo ng Amerika ay ang Presidential Protective Division o mas kilala sa tawag na US Secret Service. Ang mga miyembro ng Secret Service na ito ay dumaan sa matinding pagsasanay para magbigay ng close protection sa presidente sa lahat ng oras. Nasa White House man siya, naglalakbay sa loob ng bansa o sa ibang bansa. Para sa karagdagang antas ng seguridad, ang Secret Service ay nakikipagtulungan sa iba pang federal agency tulad ng FBI, Department of Homeland Security at lokal na pulis. Kapag naglalakbay ang presidente, sakay siya ng presidential limousine na may bansag na The Beast kasama ang grupo ng armored vehicles. Ang presidential limousine ay mayroong advanced defensive capabilities tulad ng run-flat tires, electrified door handles at smoke screens. At kapag nasa himpapawid, ginagamit ng Pangulo ng Amerika ang Air Force One at Marine One na merong mga advanced na defensive system na karaniwang makikita lamang sa mga eroplanong pandigma tulad ng nuclear blast protection at heat-seeking missile deflectors. Nakikipag-ugnayan ng Secret Service sa US military upang matiyak ang seguridad sa airspace at bantayan ang anumang potensyal na banta sa kaligtasan sa panahon ng paglipad ng Pangulo. Number 3. Kim Jong-un, ang Supreme Leader ng North Korea. Kung ang Pangulo ng Amerika ay may Secret Service, si Kim Jong-un ay meron namang the Supreme Guard Command na nasa ilalim ng pamamahala ng Korean People's Army Ground Force na binubuo ng humigit kumulang 100,000 na tauhan. Ang Supreme Guard Command ay nahahati sa ilang departments, kabilang ang mga Bodyguard Division, Combat Brigades at isa pang batalyon para sa construction. Sila ay may sariling mga kampo na nakakalat sa buong North Korea, lalo na malapit sa mga tirahan ng mga opisyal at sa Pyongyang. Nakikipag-ugnayan ito sa iba pang mga unit ng militar tulad ng Pyongyang Defense Command at 3rd Corps para sa seguridad ni Kim Jong-un. Maliban dito, meron ding personal bodyguard si Kim Jong-un. Ito ay piling grupo ng mga bodyguard mula sa pangunahing opisina ng mga adjutants na direktang nagre-report din sa kanya. Ang mga bodyguard na ito ay madalas na nakikitang tumatakbo sa tabi ng armored na Mercedes limousine ni Kim Jong-un. Gumawa sila ng human shield para talaga maprotektahan ang kanilang supreme leader. Number 4. Xi Jinping, ang presidente ng China.
Sino naman ang nagbabantay sa seguridad ni Xi Jinping? Sila ang Central Guard Bureau o mas kilala sa tawag na Central Security Bureau. Ang bureau na ito ay ang responsable sa seguridad ng pinakamataas na Chinese leaders kasama na si Xi. Ang miyembro ng security team ay madalas galing din sa People's Liberation Army at ang Central Security Bureau ay may tinatawag na Central Guard Unit. Sila ang personal na security detail ni Xi. Lubhang sinasanay sa iba't ibang uri ng defensive tactics, lalo na kapag nasa publiko at pumupunta sa ibang bansa si Xi. Kapag naglalakbay, si Xi ay protektado ng malaking motorcade na binubuo ng humigit kumulang 50 kotse ng mga pulis na pinapangunahan ng motorsiklo ng mga pulis, habang si Xi naman ay nakasakay sa isang bulletproof honky sedan. Number 5. Mohammed bin Salman, ang Crown Prince at Prime Minister ng Saudi Arabia. Kilala ang Saudi Arabia bilang pinakamalaking supplier ng langis sa buong mundo at kaya nilang diktahan ang presyo ng langis sa merkado, at dahil dito, matindi ang seguridad na kailangan ni Prince Salman. Ang kanyang security detail ay binubuo ng Saudi Arabian Royal Guard at ng Rapid Intervention Force at National Guard. Ang Saudi Arabian Royal Guard ay permanenteng nakatalaga sa maharlikang pamilya ng Saudi at direktang sumasagot sa hari. Hindi lamang nila pinoprotektahan ang hari, maaari silang italaga sa mga mahahalagang bisita sa kaharian kapag sila ay bumibisita sa hari at prinsipe. Ang Saudi Arabian Royal Guard ay epektibo at kontrobersyal dahil sa kanilang mga taktika sa Black Ops. Lahat sila ay sinanay sa armado at hindi armadong labanan. Alam nyo ba, hindi pinapayagan ng sinumang miyembro ng Saudi Arabian Royal Guard na maupo o humiga man lang kapag sila ay nasa oras ng kanilang tungkulin. Ang Rapid Intervention Force naman ay kilala rin bilang Tiger Squad. Sila ay may tungkulin na ipagtanggol ang Crown Prince sa anumang banta sa kanyang buhay. Sila ay sangkot din sa mga operasyon upang sugpuin ng mga rebelde sa loob ng Saudi Arabia at kahit sa ibang bansa. Ang Saudi National Guard naman ay isang hiwalay na internal security force na responsable din sa pagprotekta sa royal family. Ang puwersang ito ay lubos na tapat sa House of Saudi at may tungkuling ipagtanggol ang maharlikang pamilya at ang mga pinakabanal na lugar ng kaharian. Number 6. Mark Zuckerberg, ang head ng Meta, dating kilala bilang Facebook. Si Mark ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo ngayon. Bagamat wala tayong nabalitaan na nagtatangka sa buhay niya, sinisigurado pa din ni Mark na meron siyang mahigpit na seguridad. Si Mark ay meron ding personal bodyguard na kasing husay ng mga nagbabantay sa world leaders. Kaya nga ayon sa ulat, gumastos noong 2021 ng $26.8 million si Zuckerberg para sa kanyang seguridad. Ito ay ang isa sa mga pinakamataas na gastos para sa proteksyon para sa isang pribadong individual sa buong mundo. Mayroon siyang bodyguard na magpoprotekta sa kanya 24/7 nasaan man siyang lugar. Ang kanyang opisina ay nilagyan ng bulletproof na salamin at isang panic button sakaling siya ay magkaroon ng pag-atake laban sa kanya. Ang isang malaking bahagi ng kanyang mga gastos sa seguridad ay ang kanyang high-tech na private jet. Number 7. Ang Pope sa lungsod ng Vatican. Ang Papa sa Vatican City ay pinoprotektahan ng Swiss Guard na itinatag noong 1506. Ang bawat miyembro ng unit na may bilang na 135 na lalaki. Sila ay walang mga asawa, wala pang 30 taong gulang at sinanay ng Swiss Armed Forces. Karaniwang ginagamit nila ang mga tradisyonal na armas na tinatawag na halberd. Kaya masasabing isang seremonyal na tungkulin ang ginagampanan nila kaysa sa aktwal na pagbabantay sa seguridad ng Papa. Pero nagbago ang lahat noong 1981 nang may magtangka sa buhay ni Pope John Paul II. Siya ay binaril ng 4 na beses pero nakaligtas naman. Dahil dito, ang pagbabantay sa Papa ng Swiss Guard ay naging 24/7 at mula sa tradisyonal at seremonyal na mga armas, binigyan sila ng advanced na pagsasanay sa mga makabagong armas at nagkaroon ng pagsasanay katulad ng sa Secret Service ng Amerika. Nandyan din ang Gendarmerie Corps, ang sariling puwersa ng kapulisan ng Vatican City. Ang mga miyembro ng 130 kataong corps na ito ay sumasama sa Papa at kung saan ang Inspector General ay madalas na gumanap bilang personal na bodyguard ng Papa. Kapag naglalakbay ang Papa, gamit niya ang sasakyang binansagan ng publiko na Pope Mobile. Ito ay sasakyang may advanced na defensive system tulad ng bulletproof na salamin at air compression system upang maprotektahan laban sa mga chemical attacks. Number 8. Ang Royal Family ng United Kingdom.
Ang Royal Family ng United Kingdom ay pinoprotektahan ng tatlong division ng puwersang pangseguridad. Ito ay ang Royalty and Specialist Protection, SO14 Royalty Protection Group at ang Special Escort Group. Ang Royalty and Specialist Protection ay division ng Specialist Operations Branch of Protection Command sa loob ng Metropolitan Police Service. Responsable ang RASP para sa personal na proteksyon ng Royal Family, kabilang ang seguridad sa tirahan at mga espesyal na tungkulin sa pag-escort. Ang SO14 Royalty Protection Group ay isang unit na binubuo ng mga miyembro na galing sa RASP. Sila ang nagpoprotekta sa mga piling miyembro ng Royal Family sa loob at labas ng bansa. Ang mga opisyal na ito ay sinanay sa mga baril, advanced driving at first aid. Ang Special Escort Group naman ang armadong escort ng Royal Family tuwing sila ay naglalakbay. Ang ilang miyembro ng Royal Family ay tumatanggap lamang ng seguridad sa mga partikular na sitwasyon, gaya ng mga working event, kasal at paglalakbay sa ibang bansa, at sila ay walang 24 na oras na proteksyon, di tulad ng pinakamataas na ranggo ng mga miyembro ng Royal Family. Ang mga miyembro ng Royal Family na hindi tumatanggap ng security na pinondohan ng Estado ay maaaring umarkila ng mga private service para sa kanilang seguridad. Number 9. Elon Musk, ang CEO ng Tesla, SpaceX at ng social media site na X. Dahil sa kanyang pagiging prangka sa kanyang opinyon, madaming nakakabanggang personalidad si Elon. Mula sa mga pribadong tao hanggang sa mga politiko, kaya di nakakapagtaka na paigtingin niya ang kanyang seguridad. At isang tao ang responsable sa kanyang seguridad, si Jared Birchall, ang kanang kamay ni Elon. Siya ang humahawak sa schedule ni Musk, pagkuha ng mga bodyguard, pag-aayos ng transportation at kahit sa pagbebenta ng mga bahay. Si Birchall ay lubos na sangkot sa personal at profesional na buhay ni Musk. Talagang isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Elon. Bilang karagdagan sa karaniwang mga hakbang sa seguridad, kilalang kilala si Elon sa pagiging sobrang paranoid tungkol sa kanyang digital security. Ayon sa ulat, regular niyang pinapalitan ng kanyang cellphone kung saan ang dating unit ay binubura ang data at pisikal na winawasak. Sa kabuuan, ang mga pinakaprotektadong tao sa mundo ay may mga natatanging security measures na hindi natin madalas nakikita. Mula sa mga malulupit na bodyguards, mga snipers at mga sasakyang may mga advanced defense system. Ang iba't ibang antas ng kanilang proteksyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang posisyon at impluensya. Anong masasabi niyo sa hindi pangkaraniwang security ng mga taong ito? Sobra-sobra ba ang antas ng kanilang seguridad o sapat lang ito dahil sa panganib na maaari nilang harapin? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.